Itinanggi ni Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na kumikbak umano sila dyan sa flood control project sa Bulacan. Kasunod po yan ng revelasyon ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infra Committee kahapon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mabibigat ang alegasyon ni Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Dalawang senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikekbak umano sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador. Kung susumahin, 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. Na-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementer. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara umano ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan pinadadala ni Alcantara ang pera, tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. Lahat po ng dinideliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umaakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman.
Mendoza. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Itinanggi rin niyang magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto, isang litrato ang pinakita ni Hernandez kung saan magkasama sina Alcantara at Estrada. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Sabi ni Alcantara na imbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan. Nagpakita rin si Hernandez ng isa pang litrato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. Pag-amin ni Alcantara, noong Mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara kasama si dating Undersecretary Bernardo. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Nagpakita rin si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na dineliver daw kay Alcantara. Nakaparte-parte na raw ang pera, depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Yung pera po na yon, nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Ipinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni na Senator Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings. Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Marihing itinanggi ni na Senator Estrada at Senator Villanueva ang mga alegasyon laban sa kanila. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Gihit ni Estrada, hindi niya kakilala si Hernandez. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong siya sa Senado. Hindi rin daw niya kakilala si Alcantara, kaugnay ng picture nila na pinakita sa pagdinig. I do not know, I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Balak din daw niyang magsampa ng reklamo laban kay Hernandez. Si Villanueva, iginiit na wala siyang tinatago at hindi rin daw niya pagtataksilan ang kanya mga prinsipyo. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo
at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ayaw ng patulan ng senador ang mga sinabi ni Hernandez na umano'y gumagalaw sa kumpas na hindi niya tinukoy ang pangalan. Humiling si Hernandez ng proteksyon sa Kamara para doon madetene imbes na sa Senado kung saan na-contempt siya. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasunduan nila na sa custodial center sa Camp Crame idetene si Hernandez at ang Senate security ang magbabantay. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Undersecretary Bernardo. Hiniling na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa dating Undersecretary. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.